Naghahanap sa ngayon ng paraan ang Knicks para makuha itong si Jrue Holiday sa Portland Trail Blazers. Ano nga ba ang saysay nito kung bakit sila ay kukuha pa considering na si Brunson ay magaling naman? Subalit sa mga nagdaang araw, mga nagdaang linggo, mga nagdaang buwan ay mayroong iniindang injury itong si Jrue Holiday at nahihirapan po ang Knicks na makahanap ng isang player na makaka-step up para sa kanyang naiwang posisyon. Kaya kanilang tinatarget itong veteranong point guard na si Jrue Holiday. Kung ma-injured man si Brunson, mayroon pa silang isang maasang gwardya na pwedeng pumalit sa kanya. Kailangan nila to sapagkat itong Knicks ay isang playoff team. Alam natin na sa playoff, iba na ang laruan dyan. Hindi porket malakas ka na sa pag-score, sa offense, ay wala nang makakatalo sa'yo. Napakahalaga pa rin po ng balancing kupunan. Kaya yan po sa ngayon ang tinatarget ng Knicks na magkaroon po ng backup kay Brunson at magkaroon ng defensive guard. Syempre sa mga nakalimot dyan, malaking papel din po ang ginampanan ni Jrue Holiday sa pagkampiyon ng Milwaukee Bucks. Samantala mga idol, eto naman yung mga notable na mga pangalan na hindi na eligible sa award sa NBA at yung malapit na pong ma-disqualified. Nasa bracket na po ng ineligible sina Ja Morant, Trae Young, Sabonis, Anthony Davis, Jalen Williams, Joel Embiid, Reeves at Franz Wagner. Marami silang mga laban na hindi na po makakaabot sa 65 game rule yung kanilang lalaruin. Kaya bawal na po silang makatanggap ng award. Malaking bagay po yan sa kanilang kontrata mga idol ha. Samantala eto naman yung mga malapit na maging ineligible din o ma-disqualify. Itong si Giannis, one more game. Zion Williamson, isa rin. Itong si Kawhi Leonard, 4 na lang ang pwede pa niyang mai-miss. Ganon din itong si Markkanen. Si Nikola Jokic, 3. Si Wembanyama, 3. Si LeBron, wala na. Samantalang si Josh Giddey naman ay 4. Si LeBron, 0. Wala na siyang dapat na mai-miss mga idol. Hindi po exempted ang injury ha. Marami na pong mga pangalan ang naugnay sa Golden State Warriors pero somehow ay wala pa silang na-execute na trade. Ito yung suggestion ko. Itong si Nudge Marshall. Hindi po masyadong malaki ang hinihingi ng Dallas Mavericks sa kanya. First rounder lang. At depende sa kung sinong player ang kanilang gustong makuha, yun lang po ang magiging senaryo dito. Kaya bakit ko nasabi na itong si Nudge Marshall? 6'7" po siya, mayroong 7-footer na wingspan. Magaling siyang dumepensa ala Andrew Wiggins. Marami siyang mga multiple position na mababantayan. Mukhang Gary Payton din to. Nag-improve na ang kanyang shooting sa 3 pero magaling siyang umatake sa ring. Mid-range, jumper, sa pagpuntos sa pinta, dyan mo siya maasahan. Kaya yung kanyang shooting sa 3 ay bonus na lang yan. Sa Dallas Mavericks, nagsisilbi nga rin po siyang second playmaker. Kaya marami itong magagawa, makaka-blend in kagad itong si Nudge Marshall. Oo, aminin ko na hindi po siya superstar, pero alam nating marami siyang magagawa at yun sa ngayon ang kailangan ng Golden State Warriors.